Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay here's how many BTC now held in spot Bitcoin ETF. Yan, ibig pong sabihin ay atin pong pag-uusapan dito kung gaano karaming Bitcoin ang hawak ngayon ng mga spot Bitcoin ETF. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ang sabi po rito ay since the spot Bitcoin Exchange Traded Fund or ETF products get approved and listed on exchanges, a significant allocation has been used to buy physical BTC. Kaya ayan, mula daw po noong na-approve ang spot Bitcoin Exchange Traded Fund products at ayan, nalista sa mga exchanges ay ito po ay nag-allocate ng malaking amount para makabili ng physical BTC. The historic debut of spot Bitcoin ETF from 11 issuers spelled a good omen for the underlying asset as expectations mounted on the upside for the coin. According to data insights shared by top market analyst Ali Martinez, spot Bitcoin ETF in the United States now hold a total of 638,900 BTC, worth approximately $27 billion in market value. Kaya yan na po yung hawak ng mga spot Bitcoin ETF dito sa bansang US. Umaabot na po yung kanilang hawak or hold na Bitcoin sa 638,900. Yan na total ng Bitcoin. Yan po ay nagkakahalaga ngayon sa $27 billion. This figure is impressive considering the age of the asset class in general. With this good start, the optimism for more allocation to Bitcoin is higher in the long term. Kaya yan, isa daw po itong kahanga-hangang amount. Yan, lalong-lalo na at kauumpisa pa lamang ng spot Bitcoin ETF. Kaya yan, inaasahan po na sa pagtagal ng panahon ay mas lalong lalaki pa yung holdings ng spot Bitcoin ETF. ETF issuers allocation to Bitcoin. When the BTC holding of each of the spot Bitcoin ETF issuer is brought into proper perspective, a major imbalance emerges. Grayscale Investments (GBTC) has the largest chunk with a total of 566,973.4051 BTC as of January 19 as shared by Martinez. Kaya ayan, ayon po sa inilabas ni Martinez, Ali Martinez na datos ay si Grayscale daw po. Yan, or ang Grayscale Investment na GBTC ang siyang may pinakamalaking holdings na Bitcoin mula pa noong January 19. At yan po ay nasa 566,973.4051 na BTC yung kanilang hawak. Grayscale's Bitcoin is enormous because it already held a massive amount of Bitcoin in its trust before the recent conversion to an ETF. Yan po pala yung dahilan kung bakit si Grayscale ay may hawak na napakalaking amount ng Bitcoin. Kasi nung bago pa siya mag-convert sa ETF ay meron na siyang malaking hawak na Bitcoin sa kanyang Bitcoin Trust. When the Grayscale influence helped establish Bitcoin ETF as the second largest commodity ETF, displacing silver, it has been suffering severe fund exodus since the launch earlier this month. Kaya ayan, malaking tulong daw po itong si Grayscale dito kay Bitcoin. Ayan, Bitcoin ETF. Dahil po sa kanya ay nagawa po niyang higitan ang silver. Ayan, yun nga lang at nakakaranas daw po ito ng severe fund exodus mula pa noong umpisa ng buwan na ito.
BlackRock IBIT comes a distant second in its Bitcoin holdings with a total of 28,622. Fidelity Investments rank in the third position with 20,466 BTC held in custody. Kaya yan yung sumusunod po kay Grayscale. Ayan, pagdating po sa pinakamalaking hawak na Bitcoin holdings ay itong si BlackRock. Nasa 28,622 po yung kanyang hawak. At yung pangatlo ay itong si Fidelity na nasa 20,466 naman na Bitcoin yung kanyang hawak. Kaya ang laki po ng agwat. Yan, nasa mga 20,000 yung kanilang hawak, yung pumapangalawa at saka pangatlo. Samantalang yung nangunguna na si Grayscale ay nasa 566,973.4. Other issuers with sizable Bitcoin allocations include Bitwise, 8,294 units, ARK or 21 shares with a total of 7,565 BTC, and Invesco Galaxy, whose holdings come in at 1,871 BTC. Kaya ito naman daw po yung mga iba pa na mga Bitcoin ETF issuers na may hawak ng mga kanilang mga Bitcoin. Nandiyan po si Bitwise, may hawak na 8,294 na Bitcoin. Si ARK or 21 shares na may hawak naman po na 7,565 na Bitcoin. At si Invesco Galaxy na may hawak naman na 1,871. Ayan po yung screenshot ni Ginoong Ali Martinez dito. Ayan. Nakikita natin yung ticker ng yan yung ticker nila dito at saka yung issuer. Yan po, nangunguna si Grayscale. Yan, ito po yung amount ng kanyang holdings. Si BlackRock yung pumapangalawa. Yan naman po yung kanyang amount ng kanyang Bitcoin holdings. Si Fidelity, si Bitwise, si ARK 21 shares, Invesco Galaxy, at ito po yung hindi natin binanggit, si Valkyrie na may hawak na 1,737.23. Sunod ay si Van Eck na may hawak naman na 2,150.068. At saka si Franklin Templeton na may hawak na 1,160. At saka si Wisdom 3 na may hawak na 111. Sparing Bitcoin allocation round the block. Besides these major Bitcoin holdings, other issuers also had a sizable inflow into their funds. While Valkyrie, Van Eck, and Franklin Templeton boost 1,737 BTC, 2,100 BTC, and 1,160 BTC. Wisdom 3 had a lowest BTC in custody, which comes in 111 units as of January 19. Despite this massive Bitcoin held in trust, there has been no corresponding impact on the price of the asset. At the moment, Bitcoin's price and market cap are down by 1.89% in the past 24 hours to $40,869.76 and $800.7 billion. However, the trading volume has printed a 37.11% growth to $14.2 billion. Kaya ayan po yung kalagayan ngayon ni Bitcoin. Ayan, siya po ay bumagsak ng 1.89% nitong nakalipas na 24 oras. Siya po ay naglalaro ngayon sa presyong 40,869.76. Yan. Pero yung magandang performance niya nitong nakalipas na 24 oras ay umangat po or lumago yung kanyang trading volume ng 37.11%. Yan. Ito po ay kasalukuyan nasa mga $14.2 billion. Kaya yan, maski nagkaroon po ng massive accumulation ng Bitcoin, ang mga ETF ay hindi pa rin natin nararamdaman yung impact sa kanyang market price. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.